Eto nga, yung basic education facilities, medyo ito ang mabigat ang galawan, ano? Kasi nakita natin dito sa GAA 2025, 28.1 billion noong 2025. Tapos, nung NEP, 28.056 ang linagay ng Pangulo at ng DBM, pagkat alam din natin na 22 lang ang classroom na ipatayo. At ang disbursement rate nila ay bagsak na bagsak sa 23%. Ngunit dinagdagan ng Kongreso ng 63 billion mahigit at lumobo pa sa Senado ng 85 billion. Hindi ako tumututol sa pagdagdag ng classroom. Ang tinatanong ko lang, tama ba itong ginagawa natin? Hindi nagagastos, dagdag tayo ng dagdag, bilyon-bilyon, nag-umpisa sa 28, di magastos, 23% lang ang accomplishment. Lumobo sa 63 at lumaki panlalo sa 85. Tanong lang po. Opo, go ahead. Actually, Senator Amy, ang backlog po natin sa classrooms is about 165,000. At kailangan po tayo mag-allocate ng about 400 billion pesos para lang makahabol. So ito ho ay hindi pa nga ho tayo nakakahabol ho dito. Ito ay para lang ma-decongest ho natin yung mga highly urbanized areas. Ang magiging method at mekanismo ng Department of Education ay papasok po sila sa number 1, PPP, number 2, counterparting with the LGUs, number 3, counterparting with the CSOs, number 4, counterparting with NGOs. So, ang kanilang strategy is sabay-sabay gagawa ngayon ng classrooms. So, ito po ay napag-usapan naman during the hearing, during the budget deliberation, at base po sa calculation ng DepEd, kaya naman ho nilang i-implement ho ito, basta sabay-sabay ho nilang i-implement. Yes, thank you very much, Mr. Chair. Ang akin lamang, kapag ganito kababa ang disbursement rate, klaro na hindi budget ang issue. Walang kakayahan ng DepEd magpatayo ng ganyang kadami at ang public works man. Sabihin na nga natin na iba-iba ang gagawin ng PPP, ng NGO, CSO at iba't iba pang tropa, LGU. Ang tanong ko po, wala namang maliwanag na plano. Kasi ang totoo, nagawa na po natin to. Hindi naman sa pagmamalaki, pero yung massive school building program po ng dekada 70, alalay po ako noon ng ama ko at nakita natin na new technology sa building ng prefab nung panahon na yon. Sa ngayon, wala naman tayong sinasaad na modular or ibang prefab na technology or smart technology na napakarami ng foam concrete at kung ano-ano pa. Wala naman nababanggit na ganon. At dyan tayo makakamura, alam natin yan. Ikalawa, wala namang prioritization, yung color-coded po ng DepEd. Kabisado po natin yan, galing tayo sa LGU, hindi naman ganun kaliwanag. Pagkatapos, wala namang kaakibat ito na programa para sa ating teachers. Hanggang ngayon, alam naman natin, teacher natin, ang baba-baba ng sahod. So, marami pong dahilan at ang paglalagay ng napakalaking budget, baka hindi ito ang tanging sagot lamang. Yun lang po, obserbasyon lamang, ano ang absorption rate na totoo ng DepEd. Apakababa, nasa 23%. Actually, maraming salamat, Senator Amy, sa inyong mga komento. At actually, ang nangyari ho kasi, merong special provision na ibinibigay lang exclusively sa DPWH ang construction. No? So, for 2 years, almost 5 years, no? DPWH lang po ang nagko-construct ng classroom, farm-to-market roads, hospitals, yung health centers. So ngayon, under this budget, i-allow na ho natin ang mga iba't ibang ehensya na pumasok po sa counterparting with LGUs. No? Kung gusto ho nilang makipag-partner with LGUs, pwede ho sila mag-partner para ho mabilis yung construction dahil ang LGUs ho, alam naman ho natin, mas mabilis ho mag-construct.
Alright mga kababayan, magre-react po tayo dito no, sa kay Senator Amy Marcos na pinunan niya po itong DepEd nga mga kababayan. No? Na kung saan 22 classrooms lang po yung nagawa noong 2025. No? At dito nga mga kababayan, nakikita nila na hindi naman po problema pala ang budget. No? Kasi ang laki ng budget pero 23% lang yung disbursement mga kababayan, no? Yung accomplishment ng DepEd. No? At ngayon daw mga kababayan ay nakipag-partner na po sila dito sa iba't ibang ahensya. Kagaya po ditong tinatawag nilang PPP, no? Di ko alam anong ibig sabihin ng PPP. Kumbaga ito ay private-public partnership ba ito mga kababayan. Meron pang counterparting with LGUs, counterparting with CSOs, and counterparting with NGOs mga kababayan. So ngayon pwede na po sila makipag-partner dyan at sabay-sabay po nilang gagawin yung mga classrooms. Unlike nung mga nakaraan na Seoul, ang DPWH ang inaatasan lang no, sa paggawa ng mga classrooms, which is hindi po talaga kayanin mga kababayan para po sa aking opinion no, dito. Hindi kakayanin ng DPWH na sila pa yung magtrabaho para dito no, sa mga pag-construct ng mga building, no, school buildings, school classrooms. Dahil ang dami na po nilang ginagawa mga kababayan. Lahat ng mga project ng gobyerno na may kinalaman sa construction ay DPWH po yung may gawa. Sila po yung may tawag nito. Sila po yung may responsibilidad, no? Sila yung gagawa mga kababayan. Kaya hindi po kakayanin nila, no? Ang dami nilang ginagawa, itong mga farm to market road, mga hospital, mga public hospitals, mga health centers, yung mga iba't ibang proyekto pa mga kababayan, no? Na pampubliko ay DPWH po yung may function dyan, no? Or sila po yung may responsibilidad. So pagdating dito sa classroom na kung saan naghahabol nga po tayo, ang dami nating backlog, no? Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, 165,000 classrooms ang kulang. At imagine mo yan mga kababayan, kung hintayin mo pa yung DPWH kung kailan sila gagawa, ay talaga namang aabutan tayo ng siyam-siyam yan mga kababayan. Kaya ito, magandang balita ito na hindi lang po ang DPWH ang kanilang partner dito, kundi pati na rin yung mga ibang ahensya, no? Kagaya ng mga LGUs, no? At alam naman natin kung anong lugar po yung school building or school classroom ay pwede nang gawin yan ng LGU. Sila na bahala dyan mga kababayan. So wala nang problema. So dapat ito naisip na po ito noon pa mga kababayan, no? Na ang LGU na po ang bahala dito, no? Kung saan man silang lugar, kung anong classrooms yung kailangan i-build, kung ano po yung lugar na nasakupan, ay yung LGU na po yung bahala, no? Dito sa pag-construct ng mga school buildings na ito or school classrooms na ito, no? Hindi na po sana abutan ng mga ganitong ilang taon bago matapos yung mga proyekto, kasi kawawa naman po yung mga estudyante mga kabayan na nasa ilalim ng puno lang po kaklase, no? At ang init, mga ganyan, maulanan. So kawawa po ang mga estudyante talaga dito mga kababayan. Kaya dito nga sa aking opinion, no, hindi nga problema yung budget, sobra-sobra yung budget. Ang problema lang yung manpower or yung implementation mga kababayan. Kaya itong balitang ito ay medyo okay, no? Itong iba yung gagawa na ng mga proyektong ito. Hindi lang po ang DPWH yung aasahan nila. Kasi wala po talaga, hindi po kakayanin ng ahensya, no, ng DPWH itong mga ganitong klaseng proyekto, kasi marami rin po silang iba pang mga ginagawa din mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito sa pagpuna ni Senator Amy Marcos, no, dito po sa classroom mga kababayan sa DepEd, no? At itong ginagawa nilang BICAM conference, no, patungkol pa rin dito sa 2026 national budget. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.